gabi, naghihintay pa sila para lang maturuan ko sila yung oras natin baliktad. Tapos may diferensya pang isang oras. So I'm just so grateful na, you know, na God is really touching each and every one of you. And you guys are just a good example sa mga kabataan na kagaya nyo. And I pray na God will continue to bless you and establish your steps, yung works of your hands, na sana ma-extend pa sa marami pang mga kabataan. At maraming salamat kay Pastor Rosalina, matyaga to sa akin eh. Lagi niya akong tinetext para mag-ano sa mga bata. And hindi ko, yung pakiramdam na, you know, I'm with you guys, ibang-iba yung pakiramdam ko sa araw na, kahit hindi ako sa inyo, kahit kung ano lang pinagsasabi ko sa kanila, just, kasi nakakatuwa lang nakasama ko sila. I'm just so happy na, you know, I'm with you guys. So maraming salamat po. And I don't know kung ano sasabihin ko, I'm not really prepared. Pero pinasasalamatan ko lang ang Diyos kasi mabait siya sa atin lahat. Kahit ako, hindi ko akalain na my relationship with God will be as deep like this. Nung naging Kristiyano, okay, and I'm just sharing probably, I guess, para lang sa kaalaman ng lahat na, you know, before ako pumunta ng Amerika, and this is just to magnify the name of the Lord, and how, just to show how big He is, how good He is, na ganun siya kalaking Diyos. So, nung bago ako pumunta na Amerika, the night before, may nag-invite sa akin na office mate ko sa Philippines, ay dito sa Pilipinas. Sabi niya sa akin, you know, sumama ka lang sa akin dahil magdadasal lang tayo. Hindi ko alam kung anong klaseng dasal, but I opened my heart and I said, yes, sasama ako sa inyo. So that night is the first time na narinig ko, na pinagdasal ako, na narinig ko ang pangalan ni Jesus, na iba yung pakiramdam sa puso ko. So I went, na pinagdasal nila ako, and then nagpunta ako dito. Pagdating ko dito, the first thing, pagdating ko doon, ang unang-una kong hinanap is ang simbahan kung saan ako pwedeng sumimba. Kasi naiba na yung pakiramdam ko kaagad. I've been a Catholic all my life. Meron nga kami nakwento ko nga kay Pastor, meron kami malaking santo na piniprosesyon. And you know that's not right, right? So, pero nung dumating ako doon, naramdaman ko, sabi ko parang, there's something missing. Something is missing in my life. The first time I heard Jesus, and that night when I was offered, and I was prayed the prayer of salvation and accepted Jesus Christ as my Lord and Savior, iba na talaga yung naging pakiramdam ko. I was so deeply, hindi pa ako na in love sa Panginoon that deep. I was still living, you know, carnal life. I'm telling myself I'm a Christian, but I'm not living a Christian life. I mean, you know, like, bagong dating ka ng Pilipinas, bagong dating ka ng Amerika, syempre yung buhay is different. Na-excite ka pa dun sa mga maraming bagay na binibigay sa inyo ang ibang bansa, na maraming, you know, distraction, hindi ka focus sa Panginoon. But I do go to church, and I continue going to church, and I encourage myself to go to church, because I know somehow, somewhere, yung calling ng Panginoon sa akin is different. Even nandito siguro ako sa Pilipinas, you know, my experience is totally different sa mga magulang, mga kapatid. Marami kami magkakapatid, and our life is different. Inampun ako, malungkot ako. You know, I grew up na malungkot kasi wala akong nanay tsaka tatay. I'm sorry, hindi ako. Wala akong nanay tsaka tatay. Yung feeling ko ng nanay tsaka tatay ko, I always longing na makita sila, makasama ko. So when I was in high school, nalipat ako dito. Sinusulatan ko yung tatay ko. Sabi ko, kunin mo na ako. Ayoko dito sa Mauban. Gusto ko sa inyo. Kasi sabi yun ang tatay ko, diba yung pamilya ko. But when I received Jesus, my Lord and Savior, iba na yung feeling ko, yung longing ko sa tatay, iba na. It's not like yung tatay ko na tatay ko. Iba na yung feeling ko sa kanya, nahanap ko na siya. You know, kagaya nga nung sinabi ko, even though I'm living a carnal life, ang paghanap ko sa Panginoon is iba. And then, it's just, kailan lang siguro yung few years back na talagang naiba yung pakiramdam ko sa Panginoon, and I dedicated myself
surrender fully kung ano man yung gusto niya para sa akin, kung ano yung magagawa niya para sa akin. And gusto ko talaga ma-share ko sa kanila kung anong klase buhay. Masarap pala ang buhay na kasama mo ang Panginoon. You know? Like, iba yung longing mo. And I would pray na kayo man kabataan, hindi kayo magsasawa na mahal sa Panginoon, because you know, we could define Him as Jesus is my Lord, Jesus is God, but if you don't have that relationship, yung sinasabi mo is nothing. That's why I pray na, you know, you would continue walking in the word of word of God, walk with Lord, and don't stop sharing His word. Kaya tayo kinuha ng Panginoon, pinili ng Panginoon is because you guys have purposes. Lahat tayo mayroong purpose. That's why each one of us, tinawag tayo ng Panginoon, meron tayong purpose. We probably don't know, and sometimes we walk blindly, bulag. Naglalakad lang tayo, but if you trust God, kahit naglalakad ka ng bulag ka, you will be directed to the right path. And yung ano ko lang sa inyo is, maraming salamat, Pastor Lito, maraming salamat sa opportunity na para mai-ano ko sila, connection kami sa kanila. At sino ba yung Pastor Leo, tsaka marami pong salamat sa pagkakataon na binigay niyo sa amin. Robert. Obet. Magandang tanghali po. Salamat po ng marami. So, maybe I'll just offer a prayer para sa mga kabataan. At pasalamat para sa